Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, tignan natin, ano ba yung mga ganap sa inyo. Yan, kung kayo na ba itong love reading. Okay. Let me see. Kunin ko lang guys yung ating card. Kanina ba itong love reading? Meron tayong sunglasses. So, itong taong to guys is possible na ini-stock ka. Okay? Nawawala yung focus niya eh. Tipong nababalisa siya. Kaya ang ginagawa niya guys, ini-stock ka niya. Inaalam niya ano nang ganap sa'yo. Ano nang meron sa buhay mo ngayon. So, nakatingin siya bawat galaw mo ngayon. I think sa social media mo. Stalker mo tong person na to guys. Girl talk. So, ayan, pwedeng tinatanong-tanong ka rin nyo sa mga kaibigang malalapit sa inyo or sa mga kakilala mo. Kinukot niya yung attention mo eh. So, pwedeng ang ginagawa niya rito, kunyari, para may mga ka-flirt siya, may mga kinakausap siya, nagpapapansin siya sa ibang tao, para makuha niya yung attention mo or para ma-feel mo. Okay? Para ma-feel mo na may iba siyang kinakasalamuha, hindi lang ikaw, or baka pinagsiselos ka. Okay? So, yun yung nakikita ko dyan. Possible na pinagsiselos ka nitong taong to. I-check pa natin, ha? So, mukhang single nga itong taong to. Feeling ko biglang nagkaroon ng something sa inyo, sa connection nyo. Hindi siya nag-work. Kaya ganito yung ginagawa niya ngayon. Okay. Not enough. So, nakaka-feel siya ng frustration kasi parang wala kang pakialam eh. Parang, yung pinapakita sa akin guys, hindi mo siya masyadong pinapansin. Parang bahala ka, trip mo yan, buhay mo yan. So, go. Ganon yung nakikita ko dyan. And, isa pa guys na nakikita ko rito is possible na, yes, medyo affected, no? Naapektuhan ka sa ginagawa niya, pero mas pinapanindigan mo sa sarili mo na ay wala na talaga. Hindi ka na para maapektuhan sa taong to. Okay? So, ayan. Tignan natin. Additional message. Ending bring new beginnings. Grow, change, liberation, and transition. So, nakikita ko dito guys na pwede magkaroon ng new beginning dito sa connection yung dalawa. Okay? Kasi medyo nagkakaroon siya ng frustration dito eh. Like, kagaya na sabi ko is nagpapapansin siya tapos parang deadma ka. Sabi ko nga is parang yes, affected ka or pwedeng naapektuhan ka kahit papano. Pero mas ano
Mas pinapakita mo sa kanya or pinamumukha mo sa taong tong hindi na ganun ka big deal, no? Etong mga bagay na to. Okay? Like, hindi mo na pinapakitang affected ka. Kumbaga, sa sarili mo na lang yon. Hindi mo yan ipaparamdam sa kanya. So, kinakot niya nga yung attention mo. May, parang siguro, lagi ito nagpo-post sa social media or pwedeng meron siyang ibang kinakausap. Pinapakita niya sa inyo na meron siyang ibang taong kinakausap. Okay? So, meron tayong heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Ayan. Broken-hearted sa'yo tong taong to. Sobra siyang nasasaktan, sobra siyang nahihirapan. And nakikita ko sa taong to na parang di ka na affected. Parang wait lang, naka-move on na ba sa akin? Parang di pa ako ready. Mataas kasi pride niya, hindi niya kayang sabihin sa inyo. Hindi niya kayang i-confront ka, no? Or komprontahin ka. Nag-aalangan itong taong to na komprontahin ka sa nakikita ko rito. Nakausapin ka na mag-reach out sa'yo. Natatakot siya rito kasi nga mataas yung pride nito ni person. So, nangyayari dyan guys, feel niya lang talaga sa sarili niya na nasasaktan siya rito. Okay, na parang, ang sakit na nangyayari, hindi na siya affected, hindi na siya nasasaktan, hindi na siya nahihirapan. Mga ganong scenario yung nakikita ko dyan, guys. Okay, so again, pwedeng magaling ka lang talaga magtago ng emosyon, kahit nasasaktan ka, pwedeng hindi mo lang pinapakita sa kanya. Kasi ayaw mo na masyadong mag-assume, ayaw mo na masyadong umasa sa mga false alarm. Ayan, kasi may mga sorry guys. Pwede kasi guys na may pinapakita siyang mga, false alarm. Hindi pong ayaw mo mag-assume, ayaw mo mag-expect, kasi pwedeng, baka sabihin nito, assuming ako, baka sabihin nitong taong to, masyado akong umaasa. Ganyan. Ayusin ko lang guys yung camera natin, parang tabing. Okay, mukhang nahihirapan din yung kalooban nitong taong to, no? Sabihin na natin na may mga kalandian siya ngayon. may mga nauuto naman siya, pero guys, nasa inyo yung attention niya. Oo, ikaw yung nakikita ko ditong nasa spotlight niya ngayon. Okay, so again, check natin. Na today, hindi ka ready makipag-usap sa taong to. Parang hindi sa akin magsisimula yung communication. Hindi ka gagawa ng hakbang dito. Parang hahayaan mo siya. Sige, ano yung gagawin mong effort? Paano mo ipapakita sa akin? Parang ganun. Paano mo ipaparamdam sa akin? Ganun yung nakikita ko dyan, guys. Okay? Okay, additional message. Okay. So guys, meron tayong the snake. Competition. Enemy clever, malicious, look over your shoulder. The other woman. Oh. Yun siguro yung naging dahilan mo kung bakit naging distant ka sa taong to. Kasi meron kang ibang nararamdamang tina-target itong taong to. For that time, aware ka na may may kalandian siya pero nilalandi ka rin niya. Ramdam mo naman or pwedeng sinasabi niya naman sa inyo. So, hayan po yung nakikita ko dyan. So, again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Cupid's arrow. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting. So, pwedeng nauna talagang dumating yon, tapos dumating ka. Okay, tapos na siya na head turner. Head turner siya, guys. Ikaw, head turner ka. Parang
Talaga napalingon siya sa inyo, na double look siya, ganun. Oh, di ba? Sino ka dyan? Tapos parang may something sa taong to. Actually, totoo yung love at first sight. Pero affected, ano to eh, mas affected, what I mean, mas effective ito sa mga puppy love, sa mga teenager, yung mga bata-bata pa, 'di ba? Doon kasi talaga guys mas mapagmahal ang mga tao. Yung mga bata hanggang teenager, 20 plus pataas, medyo pwede pa, pero nandun na yung struggle, nandun yung mga challenge na dumarating sa buhay, tas 30 pataas. Guys, mga manhid na yung mga yan eh, di ba? 40 pataas naman, 40 to 50, ito naman yung para ka ulit nagiging bata. Okay, feeling mo bata ka ulit. So, yung mga 30 pataas, kaya lagi din nasasabi mga trentahin na. Ito yung mga trauma na. 'Di ba yung mga trauma na wala nang nararamdaman, bugbog na sa mga nangyari sa kanilang love life, kaya siguro emosyon mo dito nonchalant. Parang wala ka nang pakiramdam sa taong to, wala ka nang pakialam, parang bahala ka na, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Hindi na ako makikialam, ayan. Okay, so Cupid's arrow, 'di ba? Para ikaw pa yung naging snake. Hindi ka naman aware kasi. Pwedeng inamin niya naman sa'yo lately. Then ikaw, umiwas ka kasi ayaw mo ng ganito. Ayaw mo nang mahirapan na parang, hello, ano ako dito? Sino ako dito? Nahihirapan ka sa kanya tapos ikaw nahihirapan. Pati nahihirapan tong person mo doon sa other person. Tapos ikaw nahihirapan doon sa person mo. Or pwede naman guys na separated na, 'di ba? Pero lately lang. Pwede kasing kasal sila noon. Pero hindi, parang paano ba? Parang, hindi pa siguro totally okay sa side ng person mo. Medyo hirap ka lang kasi may inaayos pa siyang problema dun sa isa at aware ka dun. Hindi naman nilihim sa inyo. Yun yung mahirap eh. Maganda nga yung hindi na sinabi. Kagaya na to, aware ka, so mas mahirap kasi alam mo. Check pa natin. Additional message. Meron tayong the chaser. Ayan. Chaser in codependent relationship. Fear of abandonment. Noong una, parang siguro, nasasaktan ka sa ginagawa niya. Kaya medyo, hindi naman talaga totally naghabol. Slight lang. Mas na-feel ko pa nga yung paghahabol dun sa person mo eh. Dito sa taong to. Pero again guys, kagaya ng sabi ko, ano ka na, naging cold in a distant ka na sa taong to. As in, hindi ka pa naman nagsa-self-love, pero mas sinihil mo yung sarili mo. Okay? Kasi ayaw mong ng ganitong setup. Okay? So ngayon, stalker mo si person. Inaalam niya ano yung ganap sa buhay mo ngayon, kumusta ka na, kasi parang hindi ka na nagpaparamdam masyado. Hindi na niya maramdaman yung energy mo. Okay. Again. Additional message. Meron tayong kisses. Unconditionally loving, giving, and receiving affection, falling in love. Makakahanap pa rin ng tamang taong magmamahal sa inyo. Feeling ko may nagkakagusto naman sa inyo. May nagmamahal sa inyo rito. At baka, pwedeng bigyan mo ng chance. Siguro yung, parang pwede na to. Pwede na to. Kawawa naman. Parang pwede na sa inyo yon, ganon. So, again, at least, di ba, ikaw lang. Alam mo sarili mong mahal ka nitong taong to. Kaya parang, okay na to. Huwag na tayo masyadong mag-hesitate pa. So, ganong mga scenario dyan. Okay, so ayan no. Siya yung nahihirapan dito. Siguro kasi ang bilis mong nawala ng paki sa kanya or may isang salita ka pag sinabi mo, siguro hindi mo lang talaga sinabi. Pag ginusto mo, ginagawa mo. Okay, lalo na at alam mong nasasaktan ka at dehado ka doon sa sitwasyon. So, bakit ka pa mag-i-stay? Dito kasi guys, talagang ikaw yung dehado eh. Okay, nag-overthink siya kasi pwede hindi niya rin maalisan yung sitwasyon niya ngayon.
Hindi niya alam kung paano kanya i-go. So, titignan pa natin, guys. Pero alam nyo, mukhang good looking ka eh. Kasi may nagkakagusto sa inyo eh. Marami ako nakikita nagkakagusto sa inyo. Ano ka, parang attracted ka talaga sa iba. Yun yung nasa sense ko rito. Okay, so check pa natin. Mukhang nahihirapan ang loob nitong taong to. Namimiss niya na mag-usap kayo. Namimiss niya yung pag-uusap nyo. Pero ikaw kasi hindi ka nakontento ng ganun lang eh. Ayaw mo ng ganun talaga. Ayaw mo yung ginagawa niya sa inyo kung paano kanya itrato. Nahirapan ka. So, feeling ko nga dito, iba ka sa lahat ng nakausap niya or flirt niya. Ang intention niya lang kasi is makipag-flirt eh. So, iba ka sa lahat. May something nakakaiba sa aura mo. Meron tayo engagement ring. Oh, kasal itong taong to. Pwede isa yun sa mga conflict. Mahirapan ka dito. Kasi parehas. I mean, committed pa talaga siya. Kahit sabihin natin na may hiwalayan or komplikado. Kasal pa rin siya eh. Pero meron siyang person talaga nakadil. Pero feeling ko, hindi siya dun kinasal. Ayan, bahala sila sa buhay nila. Kung ano yung trip nila sa buhay. Kung ano yung trip nila netong dalawang to sa buhay nila. Basta ikaw, isecure mo yung sarili mo. Takbo ka na dito kasi ano to eh, love bombing to eh. Patibong to guys. Baka mahulog ka sa patibong. Okay, so check pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong The Fool. New beginning to para sa'yo. Nakakatuwa kasi ano kay masayahin kang tao. Kumbaga nilalaro mo lang yung problema. Alam mo kung paano mo siya sakyan. Alam mo kung paano mo i-handle yung problema. Lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Meron tayong The Hierophant. Okay. Check pa natin. Meron tayong 7 of Wands. So, ito kasi guys, ano kay, mahirap sa side mo kasi yung trabaho mo, pwedeng through communication eh. Mahirap mag-focus sa trabaho mo kasi isipin mo meron ka pinagdadaan ng problema tapos salita ka pa rin ng salita. Ang hirap, guys. Okay pa nga yung ano eh, yung tahimik ka lang sa trabaho, yung tipong kaharap mo computer or ginagamitan ng physical, hindi mo kailangan makipag-communicate. So, eto kasi, yung trabaho mo kailangan mo makipag-communicate eh. So, ang hirap para sa'yo na i-handle yung emotion mo. So, isipin nyo guys, lalo sa mga call center, sa mga VA, di ba ang hirap nung sitwasyon nila? Kaya nga, ang laki din ng sahod nila kahit papano. Tapos, may team building pa sila. Kasi isipin nyo, may mga daladalang problema yan, pero kailangan pa rin nilang dumaldal. Kailangan pa rin nilang makipag-usap. Kailangan nilang habaan yung kanilang pasensya sa mga kausap nila. Dapat nga taasan yung sahod nila. Ay, papunta tayo sa sahod. Oo. So, again, meron tayong 8 of Wands. Bigla itong magpaparamdam sa inyo, guys. Yung tipong hindi mo na ine-expect or hindi ka na nag-expect sa tao to. Wala na. Tipong okay ka na. Naka-move on ka na. Okay ka na. Okay, bigla na lang siya magpaparamdam. Tapos magiging, ayan, maguguluhan ka na naman. Kasi, kung kailan nawala na yung energy mo sa taong to, kung kailan hindi mo na siya iniisip, di ka na affected, maguguluhan ka na naman kasi nga mag-reach out na naman sa inyo. Ayan. Tignan natin yung energy, guys, ha. Tignan natin. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ng person mo.
Nararamdaman ni person mo sa'yo. Queen of Cups. Alam mo, nababaitan sa itong taon to. Gustong-gusto niya yung pagiging kalmado mo. Yung pagiging positive mo. Gustong-gusto niya yun. Parang kakaiba ka talaga sa lahat ng nakausap niya eh. May something sa energy mo na napaka-rare. Exotic. Ano ba? Unique, sorry. Unique. Ayan. Nararamdaman niya sa inyo guys, Queen of Cups. Nahuhulog talaga yung loob niya sa inyo. Two of Cups guys, medyo nagkakaroon lang siya ng hesitation dito. Kasi nga naninimbang siya eh. Dalawa kayong tinitimbang niya rito. Hindi lang siya makaalis dun sa isa. Pero nahuhulog yung loob niya sa inyo. Okay, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? The Chariot. Matapang ka. Alam mo yung yung tingin niya sa'yo sobrang kalmado, mabait, malawak yung pangunawa mo dun sa sitwasyon. Malawak ang tao. Ang problema lang guys, since the Chariot to, nasubukan na tong taong to yung pasensya mo, yung haba ng pasensya mo, yung tapang mo. Pwede nagkaroon ng sagutan sa inyo bago mag-end yung connection nyo. Pero nagkaroon din naman guys sa pagkakaayos. Pero after nun, parang medyo naging cold in a distant ka na. Parang nakakahiya na mag-reach out sa taong to. Nakakahiya na kausapin tong taong to. Pero to si person guys, naiisip ka pa rin na to eh. Namimiss ka pa rin itong person mo na to. Ayan. So, tignan natin guys ha. Ano yung tingin ni person mo sa'yo? Ano yung tingin ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung tingin ng person mo sa'yo ngayon? Okay, the Emperor. Friendly ka. Nakikita niya para marami kang kaibigan. Marami nakakakilala sa inyo. So, pwede ka na daw tumakbo na kapitan sa lugar niyo. Kasi parang ang dami mong kakilala. Friendly kasi si Hierophant, si Emperor. Pero ano to, natural leader. Okay? Friendly pero ang daming parang rumerespeto talaga sa inyo. Kumbaga, taas no talaga sa inyo. Mataas ang respeto sa inyo nito mga taong to sa paligid mo. Tignan pa natin. Meron tayong 5 of Cups. Bakit dalawang nakaganon to? Pag sinabi kasi guys 5 of Cups, regret to eh. So, parang pinapakiramdaman ka niyan, may regret kaya siya? Naisip niya kaya ako? Nagsisisi kaya siya kahit papano? Or naisip niya kaya ako kahit papano? Ganun yung nakikita ko dyan. Pero again, kagaya nga ng sabi ko rito, ito may energy mo, yun yung aura mo eh. Ito yung nakikita niya sa'yo. Hindi niya nakikita kung ano yung nararamdaman mo talaga. Nakikita niya kung ano yung panlabas mo. Okay, yung panlabas mo kasi rito, parang pinapakita mo na fierce ka, matapang ka, kaya mong panindigan yung sinimulan mo. Pero medyo, ano ka pa rin, syempre parang nakakapil ka pa rin ng pagka-miss kahit pa paano sa taong to. Parang okay pa rin naman siya. Gusto ko pa rin naman siya maging kaibigan. So, isa yun sa mga possible na pinanghihinayangan mo pa rin. So, yan. Meron tayong The Magician. Okay. Pag sinabi kasi guys, The Magician is minamanifest. Minamanifest mo tong taong to or ikaw yung minamanifest niya. Okay? Or possible na namamanifest nyo yung isa't isa kasi parang nilalapit pa rin yung energy nyo eh. Ginagawa pa rin kayo guys. Isa. So, tignan natin. Wala talagang kibuan to guys. Pataasan ng pride to. Ano yung magiging plano ng person mo? Ano yung magiging plano ng person mo sa connection nyo?
Ano yung magiging plano? Meron tayong The Empress. Ayan. May surprise itong gagawin. Pwede sa birthday mo, sa birthday niya. Basta may surprise. Meron tayong Temperance. Pinag-isipan niya talaga to, pinagplanuhan niya talagang mabuti to. Medyo ano lang siya, ginagawa niyang peaceful yung paligid niya. Inaayos niya yung mga problema niyang hindi niya maayos. So again, meron tayong 7 of Wands. Naguguluhan siya, ano kayang gagawin ko? Gusto ko niyang kausapin, parang urong-sulong siya. Okay, pero eto kasi, ikaw nga nakaka-feel ka na parang nahihiya ka na makipag-communicate eh. Ganon din yung nafe-feel niya. So, baka nga twin flame mo to eh. Nagbi-mirror kayo sa isa't isa. Ayan. Tignan natin guys, additional message. Additional message. Meron tayong I'm single. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. Single daw siya ngayon. Oh, mukhang tinapos niya na siguro yung relationship niya dun sa isa. Oo. Inayos niya talaga muna yung buhay niya. Meron tayong still listening. I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. Ayan. May team song siguro kayo. Uso pa ba yung mga team song ngayon? Pero feeling ko yes, no? Kasi parang binabalik tayo sa ano sa 90s. Pansin nyo yung mga pormahan pang 80s na ngayon, yung mga tinatawag nilang aesthetic. Ganyan daw yung mga pormahan nung panahon ng nanay ko. 70s to 80s. Oo. So again, tignan natin yung message niya sa inyo. Message niya sa inyo. Meron tayong I love you to the moon and back a million times and I miss you but I don't have time right now. Okay, so tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Scorpio, Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius. Meron tayong Libra, Capricorn, Aquarius, Pisces, Taurus, and Gemini. Ayun yung mga malalakas na zodiac sign sa side ng person mo, okay? Okay. So, sa energy mo, tignan natin, ano ba yung ganap mo? Ano yung nararamdaman mo sa taong to? Nararamdaman mo sa person na to? Eight of Swords eh. Stuck ka sa kanya. Kaya wino-workout mo yung sarili mo ngayon. Meron siyang, maganda rin pala yung epekto kasi wino-workout mo yung sarili mo. As in, pinapaganda mo, ayan no, pinapaganda mo yung physical appearance mo dito. Meron kang pinapatunayan kasi mukhang natapakan niya talaga yung pride mo. Okay, so, binibuild mo yung sarili mo. Meron tayong King of Cups. Ayan. Ano marami kang advice na in-advise sa taong to. Marunong kang makipag-communicate. Magaling kang mangaral. Marami kang words of wisdom. Tignan natin ano yung mga dapat mong gawin. Ano yung mga dapat mong gawin dito sa connection na to? Four of Wands. Eight of Swords. Travel. Puro travel yung nakikita ko. So, ayan. Kung sa tingin mo nakakatulong to sa pag-move on mo, do it. Mag-travel ka lang. Walang masama doon. Kung may pera ka naman, bakit hindi? 'Di ba? Wala namang, may mga tao kasi siguro talaga naiinggit sa mga ginagawa mo. So, yan. And Queen of Swords, guys, kalmado lang yung energy mo rito. Nag-iisip. Nag-iisip-isip ka dito. So, nagmumuni-muni ka sa malayo. Nagmumove on ka sa malayo. Tignan natin yung zodiac sign. Aquarius, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, and Sagittarius. Meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, Libra,
Scorpio and Cancer energy. Ayan, Aries and Virgo energy. So, in the near future, ko lang tayo ng isang card, okay? In the near future, something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Ayan, expect mo ha. May ganap pa rin sa inyo in the near future. Meron pa rin mangyayari. Magre-reconnect pa rin kayo guys in the near future na tong taong to. So again guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.